Eto na mga kababayan, halaka grabe. Anong nangyari kay Tito Soto? Nako, OMG, Escudero balik Senate President. Ayan, nagtatanong po mga kababayan at patungkol po yan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play yan mga kababayan, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito sa social media at eto, unahin na po natin itong si Jose Clara Castro. Biyernes Santong Biyernes Santo po ang pagmumuka ni Clara. Ayan. Opo. Ha? Sabi po kasi dito, no, sa ang balita ngayon, sabi ni Claire Castro, lahat ng makasalanan sa mundo ay dapat ipagdasal. Nako po. Opo. Yes, ma'am. Ipagdadasal po namin silang, ano bang gusto niyo sa mga makasalanan ng mga kurakot sa gobyerno? Huwag nang gumising. Diba? Matulad kay Judas. Ayan. Mga Judas kayo. O ipagdadasal talaga namin ang mga Judas para sila naman ay makarma at mapanagot sa kanilang mga ginawa sa kaban ng bayan. Tama ka, Claire. Diba? Ipagdadasal talaga ng taong bayan. Lalo na, no? Yung mga itinuturing nating mga mastermind. Para naman magkaroon po ng katarungan ang ginawa nila. Grabe mali-malit ang pera. Dinideliver. Kaya dapat lang talagang ipagdasal. Itong mga makasalanang mga kurakot sa gobyerno na kung pwede lang ay wag na silang gumising. Para mabawasan naman. Kasi ayaw nila ng death penalty, di ba? Ayaw po nila ng death penalty. Ito na lang. Sabi ni Claire, ipagdasal na lang daw kasi ayaw nila ng death penalty. Kaya ipagdasal na lang po natin. Ayan mga kababayan, sama-sama po tayong magdasal. Na itong mga makasalanang mga kurakot ng ating gobyerno ay tuluyan ng mamahinga. Alright, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Lynn, yes, we include all the crocodiles. Correct. Sabi po ni Cesar Gonzalez, don't worry, we include you and your boss. Aray ko po. Don't worry, we include Bangag. Sabi po nito ni Edita, mabuti alam nyo po mama, paalala sa ating lahat na walang malinis sa ating lahat. At hindi tayo perpekto. Wala tayong karapatang maghusga ng tao. Ayan, sabi po ni Edita. Sabi naman po dito ni Gilbert, kaya nga po pinagdasal ka namin, Auntie Clara, sana magbago ka na. Magsabi ng totoo, God bless you po. Ayan Clara. Pagkatapos ng Holy Week ay sinungaling ka pa rin. Magbago ka na raw. Sabi po dito ni Gilbert Pilayo. Ayan mga kababayan, eto pa. Sabi po dito, tama. Sabi po ni Vicente, isip. Tama no, Clara, kasi malawakan yung ginagawa ninyo. Tapos, di ba kayo nakokonsensya? Ang daming namatay at patuloy na naghihirap ng mga Pilipino. Harap-harapan nyo nakikinabangan ang buwis ng mga manggagawang Pilipino. Ayan. Correct. Diba? So, eto, sabi po dito ni Edna Juan, ang tanong, nagdasal ka na ba? Ayan try mo kaya baka pagbalik nyo sa Monday, mabago na ang mga masamang gawain nyo sa buhay. Makaisip kayo na mabuti sa Pilipinas. Ayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, no? Kung kayo po ang magdadasal, mga kababayan, para dito sa mga makasalanan na sinasabi ni Claire Castro, nakasama rin siya, no? Ano po ang inyong, in one sentence, yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi? Ano po ang inyong
ipagpipray. Ayan, just comment down below mga ka-review natin. At eto, bago po natin i-play yung video mga ka-review natin, eto pasadahan po muna natin to, no? Medyo ano tayo dito, nakita lang natin na post at gusto kong i-share. Sabi po kasi dito sa post, no? Sabi, mga ngiting puno ng pag-asa, tagumpay, at pagmamahal. Ganito inilarawan ng ilang taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang larawang ito. Tingnan niyo po yung picture mga kababayan. Okay? Mga ngiting puno ng tagumpay, mga ngiting puno ng pag-asa, tagumpay at pagmamahal. What? Isa-isahin po natin. Mga ngiting puno ng pag-asa. Sige, syempre, no? Umaasa sila na makakakurakot pa sila ng marami. O makakapag-ipon pa sila, makakapagnakaw pa sila sa kaban ng bayan. Tagumpay, oo, tagumpay. Tagumpay po sila sa pangungurakot. Kaya ngiting tagumpay, di ba? Ito na siguro yung sweet smile, di ba? No? Matamis na mga ngiti galing sa mga crocodiles. Di ba? Napapansin niyo po yung mga crocodiles, di ba? Grabe yung ngiti pag ganun pa lang, ang laki-laki na ng mga bunganga naman na yupak. Ngiting pagpuno ng pagmamahal daw. May pagmamahal ba dyan? I don't think so. No? If you can read their eyes, no? There is no love. Sa mga Pilipino, wala. Tingnan nyo nga diba? Kasi sinasabi nila, mahal nila ang Pilipinas dahil puro sila ayuda. What the heck? It's not about pamimigay ng ayuda. Ang pagmamahal sa mga Pilipino ay hindi patungkol sa pamimigay ng ayuda. Kasi pag ikaw na leader ka, bigay ka lang ng bigay, no, ng ayuda, do you think you love them? Hindi, kasi hindi naman sila makakatayo sa sarili nila. Kung palagi mo silang aayudahan. Diba? Kung gusto mong maging depende sila sa gobyerno, yan ang gawin mo. Pero if you really love them and para maging independent sila, give them a job. Diba? Trabaho ang ibigay nyo, Mr. President. Nako po. Ganito daw ilarawan ng ilang taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang larawan ito. Ito. Hoy, kayong mga taga-suporta, no, ni PBBM. Maybe ako ito duda talaga ako dito. Maybe napipilitan lang ang mga ito Diba? Diba? Kasi sino bang Pilipino ang gugustuhin ang mga nangyayari ngayon? Diba? I think napipilitan lang po ito. And maybe it involves mali-maleta. Diba? Maybe lang naman. No? Kasi sabi nga nila, mainstream media, kasama daw sa dinibiran ng mga envelope. Kasi ang tawag po sa kanila ay envelope-mental media. Imbis na investigative journalism or something na iba, ang tawag po sa kanila ay envelope-mental or developmental media instead of developmental media or journalist, no? Ang tawag po sa kanila ay envelope-mental. Ayan. Kasi they cannot work without envelope. Na syempre, nandun po yung mga topic nga, yung mga tanong, di ba? Yung mga tanong na itatanong kay Claire, nandun na yun sa envelope. No? Anyway, ano po ang inyong opinion dito mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ito naman, pag-usapan natin ito lahat po ng kumbaga lahat ng mga tuta ng gobyernong ito para lang talagang mailihis doon sa ghost projects. Ayan po yung sinabi sa amin ni Libiste. Ayaw talaga nila yung investigasyon patungkol dito sa ghost projects at saka dito sa flood control scandal. Ayaw talaga nila. So, pinakita ko kanina at itutuloy po natin itong isa din sa kanilang punto para mailayo ang issue. Ito,
Hindi ko alam naka-red alert po ang mga tuta. Pero itong si Tito Soto, baka ito ang tuta ng mga tuta. Ito, hari ng mga tuta. No? Pakinggan po natin ang sasabihin niyan. Tiniyak ni Soto na aaksyonan niya ang kaso forthwith. Matatanda ang noong nakaraang taon sa ilalim ni dating SP Cheese Escudero. Inabot ng ilang buwan bago isalang sa plenaryo ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Naging issue ang salitang forthwith sa konstitusyon na hindi raw nasunod ng Senado noon para aksyonan agad ang reklamo. Ay, okay. Puntahan muna natin to, ha. Ito ang problema kapag ang Senate President or ang mambabatas ay hindi abogado pero pilingero. Hindi na abogado, piling pang magaling. Ito si Tito Soto, nagpatutsada pa kay Cheese Escudero na hindi niya sinunod yung forthwith. Ang ibig sabihin kasi ng forthwith, agad-agad simulan ang impeachment. Ang interpretasyon ni Cheese, kung ako po hindi nagkakamali at tama ang aking pagkakaalala, simulan agad-agad pero doon sa tamang proseso. Ang gusto ni Tito Soto, hindi, bukas gawin natin. Kahit mali ang proseso. Yan ang problema ng hindi abogado. Pero ngayon nga, 'di ba, ngayong itong 20th Congress, 'di ba, itong nangyayaring impeachment ngayon kay BP Sara. O sabi na rin ni Soto pag napunta na sa sa Senado yung impeachment, talagang walang tulugan na raw no. Kahit Sabado at Linggo, kaya nilang magtrabaho para lang sa impeachment ni BP Sara. Yeah. Problema dito sa mga ganitong kaso. Sana naman lang, alam mo, mas may bilib pa nga ako kay Lito Lapid eh. Alam niyo kung bakit? Alam niya kung saan siya malakas at alam niya kung saan siya mahira. Ang problema, itong Senate President, itong Senado, ginawang itbulaga. Ginawang noontime show. Magpasayaw siya dyan ng kabit. Magpasayaw siya dyan ng dancer niya. Hindi ba nagkaleche-leche? Ang ganda ng investigasyong ginagawa dyan sa Senado. Tumbok na natin si Tambaluslos. Siya na ang itinuturo ng isa sa mastermind, si Romualdez. Bakit napunta tayo kung saan-saan? Pumasok kayong dalawa ni Pinky Lacson. Nagkaleche-leche. Ang ganda ng ginawang investigasyon ni Cheese Escudero at ni Marcoleta dyan. Hindi ko po sila kinakampihan. Pero realidad, di ba? Papunta na tayo sa mastermind. Bigla tayo yung lumiko. Tapos mali ang interpretasyon mo ng forthwith. Papatunayan ko sa inyo tama yung desisyon ni Cheese. Bakit? Halimbawa, gusto nyo i-style ni Tito Soto. Forthwith na, kahit na mali ang proseso, simulan na natin ang impeachment na kay Sara. Tapos sinimulan. Anong desisyon ng Supreme Court? Void ab initio. Unconstitutional void ab initio yung impeachment. Anong ibig sabihin nun? Yung impeachment na sinampa, from the very beginning, illegal, mali, at ito ay parang hindi nangyari. It is as if walang impeachment ng ganap. E di parang gago yung Senado. Ano yung... Tapos pinagmamalaki pa ng House of Representatives, di ba? Sabi nila, na-impeach ka na namin noon. Oo. Na-impeach na nga, pero illegal ang pag-impeach ninyo. Di ba? Nililitis ng impeachment. Sinabi na ng Supreme Court, walang impeachment. Void ab initio. Di tamang lumalabas si Cheese. Nasayang ang pera ng taong bayan. Nag-grandstanding lang kayo mga animal. Nasayang ang oras nyo na dapat meron kayong tinatrabaho pero nakafocus kayo sa impeachment. Sabagay, excited kayo sa impeachment para matabunan yung flood control projects. Correct. Yan naman talaga purpose ninyo, mga animal kayo eh. Di ba? Illegal, unconstitutional to be exact. Ang sabi dun sa impeachment.
Paki-explain. Wala bang staff tong si Tito Soto? Eh, nagmumukhang bobo eh. Hindi kasi abogado. Hindi naman ako abogado, hindi tayo nagmamalaking matalino. Pero ilang beses na in-explain niya ni Chis tsaka ni Cayetano eh. Mali nga ang interpretasyon niya sa batas patungkol dyan. Ikaw pang nilagay Senate President. So yan mga kababayan, pabida-bida naman si Soto, no? Mga karibin natin. So, alam nyo, mas maganda pa siguro palitan na itong si Soto, no? O kung hindi si Marcoleta, kung hindi kung sino man ang ipalit nila, mas maganda, ibalik na lang. Oh, ibalik na lang na Senate President si Chis Escudero. Kasi mas may alam pa sa batas si Escudero kaysa kay Soto, di ba? Kasi abogado itong si Chis, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan mga kaubayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan mga kaubayan. Maraming salamat po.